Ang babae na ang pangalan ay Izuko ay ang pinakasikat na manghuhula sa buong Japan. Maraming tao ang gustong makipagkita sa kanya para magpahula. Ang kanyang akdang-anim na taktika ng digmaan mula ng may lathala noong 1982 ay nakabenta ng higit sa 50 milyong kopya at naging pinakamabentang aklat ng hula sa mundo. Pagkatapos ay nagsimula siyang maging panauhin sa mga programa sa telebisyon. Ang kanyang palabas ay nakakuha ng 6 na sunod-sunod na panalo. Ang may akdang biografiya na si Mina, sa tulong ng patnugot na si Furukawa, ay nagplano na isulat ang alamat ng buhay ni Izuko bilang isang autobiografiya. Sumuko dahil nabasa ko na ang gawa ni Mina, kaya't inaabangan ko ang kanyang obra sa lalong madaling panahon. Pumasok si Izuko sa studio para mag-shoot ng bagong programa. Sa set, isang panauhing babae ang isang artista mula sa industriya ng hapon. Si Izuko ay hindi nag-aatubili at agad na binatikos ang kalaban. Hindi natuwa ang panauhing babae, nararamdaman niyang hindi dapat sinasabi ni Izuko na siya ay ganoong kaina. Ngunit si Izuko ay matibay ang paninindigan na maliwanag ang kinabukasan ng kalaban. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal ay matutuklasan din nila ang katotohanan. Patuloy na nagtatalo ang dalawang tao, naging isang mainit na laban ang set. Kahit hindi pa natatapos ang programa, galit na umalis ang panauhing babae mismo sa harap ng kamera. Gayunpaman, hindi pa rin tumitigil si Izuko, kahit tapos na ang shooting ni Furukawa at Mina. Sumama si Izuko sa kotse kasama si Furukawa, habang pinapanood nila ang recording. Sabi ni Furukawa ng diretso, natakot siya habang nanonood, kaya hindi mapigilan ang curiosity niya tungkol sa babae. Totoo bang mangyayari ang predicted ni Izuko na ganoon? Ang sagot ni Izuko ay napakamakabuluhan. Pagkatapos, inimbitahan ni Izuko sina Mina at Furukawa na kumain ng hapunan. Nais kong ikwento ang aking kwento upang makagawa si Mina ng mas mabuti. Sa pagkain, tahimik si Mina kanina, ngunit sa wakas ay nagsalita at nagtanong kay Izuko. Ano ang simula ng kwento ng kanyang buhay? Nag-isip si Izuko ng ilang segundo, ang lipunan ay hindi matatag sa kalye ng Tokyo, saan man ay may mga walang tahanan. Noong panahong iyon, kasama ni Izuko ang kanyang ina at nakababatang kapatid, naghatid sila ng isang kariton na may ilang natitirang gamit. Nakatago ang pamilya sa ilalim ng tulay upang makaraos sa araw-araw. Hindi alintana ang dangal, araw-araw ay kailangan nilang magsikap para lamang makaligtas. Ang ina ay naghatid ng mga order para sa isang tea house upang makaraos. Gumamit ng tsaa ng trigo na nagpapanggap na serbesa at pinahiya ng may-ari ng tsaa. Si Izuko na dinala ang kanyang nakababatang kapatid na saksi sa buong pangyayari. Pagkatapos umalis ng ina, si Izuko ay pumunta sa may-ari ng tsaa. Nagsinungaling na ang serbesang ito ay kinuha ng kanyang ama mula sa punong himpilan. Hindi naglakas loob ang may-ari na magalit sa pamilya ng militar. Walang pag-aalinlangan na kinuha ang pera mula sa bulsa at ibinigay ito kay Izuko. Ngunit pagkatapos bayaran ng may-ari at tikman ito, napansin na ang serbesa ay may lasa ng tsaa ng trigo. Doon niya lang nalaman na siya ay niloko at sa gitna ng kaguluhan, nahulog ang kanyang nakababatang kapatid. Ang boss na galit ay tumakbo patungo sa dalawang tao na nag-aaway. Ang payat na batang babae ay talagang hindi katapat ng matanda. Si Izuko ay nahulog sa lupa sa sandaling ito kahit na siya ay nasa mahirap na kalagayan. Ang kanyang mga mata ay tiningnan ng kalaban na may matinding galit, na nagdulot sa boss na manginig. Sa gabi ay nagugutom ang buong pamilya at hindi makatulog. Napilitan si Izuko na bumangon at maghanap ng pagkain, naghanap siya sa kusina ng matagal. Ngunit wala siyang natagpuan kahit anong pagkain kaya't nagdesisyon siyang lumabas mag-isa. Nakita niya ang estatwa ng Diyos na sinamba ng iba sa templo, sa altar ay may isang baw na tinapay. Sa gitna ng gabi na walang tao, Izuko ay lumapit, kinuha ang siopaw, at umuwi. Hinati niya ito sa kanyang mga nakababatang kapatid, habang sinasabi na hindi siya gutom. Pagkatapos ay tumakbo siya upang humingi ng tawad sa estatwa ng Diyos, at sa sandaling iyon, nakita niya sa lupa ang isang uod. Hanggang noong 1955, ang mga abo pagkatapos ng digmaan ay unti-unting bumangon muli. Unti-unting nagtayo ang mga gusali, naging isang dalaga si Izuko. Nagbukas ang kanyang pamilya ng isang restaurant ng hotpot, bawat isa ay may tungkulin sa loob. Tumatanggap ang ina at mga nakababatang kapatid ng mga bisita, habang si Izuko ay umaasa sa kanyang mahusay na pagganap, nakikipaglaro sa mga bisita, at umiiyak sa loob ng 30 segundo. Sa wakas, nanalo siya ng 100 yen mula sa bawat customer. Nakita ng ina niya na medyo hindi tama ang ginawa niya. Pero lahat ay nagsuko, at may ilan pang pumuri kay Izuko. Sabi nila na paglaki niya, pwedeng maging artista. Sa totoo lang, si Izuko ay may plano ring maging artista. Tumingin siya sa poster ng bagong talent audition sa pader. Talagang naantig siya, at sa tabi ng poster, may isang advertisement pa na nagsasabing ang White Gloves Nightclub ay naghahanap ng mga babae para maging waitress. Pagkatapos, pumunta siya sa nightclub at nagsumite ng kanyang aplikasyon, kahit na nagsinungaling siya tungkol sa edad.
Ang tagapangasiwa ng OC na bar ay napatingin lang at alam na estudyante pa rin siya sa high school. Pero nagpa siya pa rin siyang tanggapin siya bago magsimula magtrabaho. Isuko ay seryosong nagsabing hindi siya kailanman magbebenta ng katawan. Si Ochai ay ngumiti at pinakalma siya, sinabing hindi sila ganoon na lugar. Habang nag-uusap ang dalawa, ang pinaka-star sa bar, Lily ay lumabas, nang makita niya ay alam na niya na si Isuko ay bago pa lang. Noong gabing iyon ang unang araw ni Isuko sa trabaho. Si Osi mismo ang nag-makeup sa kanya pagkatapos mag-makeup. Nagbago na parang naging isang magandang tao na nakakaakit ng puso. Mas mukhang matured at mas kaakit-akit. Pagkatapos ay inayos siyang mag-aral kasama si Lily. Nung makita ng mga customer si Isuko, tinanong nila ang edad niya. Nagdesisyon si Isuko na magsinungaling na 20 taong gulang siya, at sinabi na ang dating trabaho niya ay administrative. Klarong ayaw ni Lily na maaga ng kanyang customer si Isuko. Kahit na ganoon, mas bata si Isuko, at sa loob niya ay may konting hindi mapakali. May sarili siyang paraan para makuha ang simpatiya ng customer. Pumunta siya sa bar at nagtatanong sa bagong waiter, doon niya nalaman na ang customer ay isang direktor ng kumpanya. Si Yokoyama noong bata pa ay nakaranas din ng maraming paghihirap. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Azuko at sinabi sa kanyang ina ang tungkol sa kanyang trabaho sa nightclub. Bagaman medyo nagulat ang kanyang ina, sinabi ni Azuko na hindi siya magiging pabaya sa pag-aaral dahil sa trabaho. Pagkatapos ay tumakbo si Azuko sa pampublikong telepono. Tumawag sa kumpanya ng tela na Yokoyama at humiling ng pribadong pulong kasama ang direktor na si Yokoyama. Sinabi ni Isuko na wala siyang ibang layunin sa pagpupulong kundi, umaasa lamang na may makikinig sa kanyang kwento. Maliwanag na may simpatsya ang direktor na si Yokoyama sa kanya. Sabing hindi siya nag-aatubiling makinig sa kwento niya. Agad niyang ikinwento ang panahon ng digmaan, ang buong pamilya ay mahirap. Palagi siyang nakararamdam ng gutom, kahit si Direktor Yokoyama noong panahong iyon ay nakaranas din ng paghihirap. Nakatayo siya mula sa mga araw na mahirap, si Isuko. Gusto niyang gamitin ang paksang ito upang mapalapit ang loob ng dalawa. Ngunit walang nakakaalam na matapos ang kanyang motibasyon mula sa direktor. Si Yokoyama Isuko ay napaiyak, syempre, hindi ito tunay na luha kundi isang palabas lang. Isang kaakit-akit na babae na umiiyak sa harap ko, natural lang na magpanggap siya. Ang direktor na si Yokoyama ay biglang nagkaroon ng simpatsya pagkatapos noon. Si Isuko ay gumamit din ng katulad na paraan sa pagde-date sa maraming matagumpay na tao. Mabilis siyang naging bituin ng nightclub na gantimpala, nang makita ni Lily si Isuko bilang bagong tao na nalampasan siya. Medyo nakaramdam ng inis si Lily at nagsimula siyang mang-target kay Isuko. Itinapon ang basura sa locker niya at sa dressing room ay pinagtawanan siya. Pagkatapos ng trabaho, ikinwento ni Azuko ang kanyang sama ng loob kay Ochai. Pinakalma siya ni Ochai at hinawakan ang kanyang kamay, sinabing tiyak na poprotektahan siya. Pagkatapos ay dinala kanya sa isang mamahaling tindahan para bumili ng isang damit, na nagbukas ng mata ni Azuko sa pinakatanyag na pamilihan sa lungsod ng Tokyo. Binigkas pa ni Ochai ang kanyang pangarap na isang araw. Nais niyang magtayo ng sarili niyang tindahan malapit sa isang nightclub. Naway sa panahong iyon ay makasama niya si Azuko. Walang duda na ito ay isang pahiwatig ng pag-ibig. Noong araw na iyon, dinala niya si Azuko pauwi at si Azuko ay hinarap si Ochai na bata, maamo, na hindi nakatanggi sa tukso ng kanyang unang pag-ibig. Pagkatapos ay naramdaman niyang magiging masaya ang kanyang hinaharap. May bagong layunin din si Isuko sa mga susunod na araw. Patuloy siyang masigasig na nagtatrabaho sa nightclub at lalong naging malapit kay Director Yokoyama. Ngunit isang araw, matapos makatagpo ni Director Kohiyama si Isuko sa nightclub, nagbigay siya ng isang kahilingan, nais niyang makasama si Isuko sa isang gabi bawat linggo. Narinig ito ni Isuko at agad na itinulak si Director Yoko Yamada. Dito niya lang naisip na siya ay ipinagkanulo ni Ochai. Agad siyang tumakbo upang tanungin si Ochai ngunit nagbigay ito ng dahilan na ito ay para sa kanilang pangkaraniwang pangarap. Isuko na akala ay tapat si Ochai sa akin at nais na magtayo ng hinaharap kasama ko. Hindi ko inasahan na ginagamit lang niya ako at agad pagkatapos ng aming pagtatalo. Lumitaw si Lily at sinabi ang katotohanan. Nagalit si Azuko at hinanap si Ochai. Sa galit, nais niyang sunugin siya bilang ganti. Sa huli, naapula pa rin ang apoy, tiningnan ni Azuko si Ochai na nakaluhod sa kanyang paanan at humihingi ng tawad. At ngumiti ng may pagkakaibigan. Pag-uwi ni Isuko, bumalik siya sa kanilang kainan ng itim na hotpot. Uminom ng isang tasa pagkatapos ng isa pang tasa ng sake, sa wakas ay nagbayad siya ng mahal na presyo para sa kanyang pagiging inosente. Sa huli, dahil sa kakulangan ng pag-iisip, pinili niyang magpakatatag. Si Isuko ay matagumpay na nailigtas pagkatapos ng pagkabigla sa pagkakaloko sa pag-ibig. Sa kanyang puso ay humusbong ang isang matinding ideya, na nais niyang tumigil sa pag-aaral upang magbukas ng sarili niyang tindahan. Ang dahilan kung bakit nais niyang maging boss ay dahil ayaw na niyang mapagsabihan ng iba.
Pagkatapos, isang mamumuhunan na madalas pumunta sa tindahan ng kanyang ina. Si Isuko ay umiinom ng alak at si Ginoong Nakahara ay kusang nag-alok na dalhin siya upang tingnan ang isang magandang lokasyon. Ang tindahan na iyon ay may malaking daloy ng mga tao. Akala niya ay magiging masaya si Isuko sa lokasyon. Hindi inaasahan na nang marinig ang halaga ng upa, siya ay nagulat. Ang tindahang ito ay nagkakahalaga ng 380,000 sa loob ng isang taon at sa kanyang mahirap na kalagayan, hindi niya ito kayang pasanin. Ngunit ang hindi inaasahan ay si Ginoong Nakahara ay kusang loob na nagpakita ng nais na tumulong sa kanya. Dahil naniniwala siya sa kanyang pananaw at naramdaman, na si Isuko ay isang tao na maaaring makagawa ng malaking bagay at makuha ang pamumuhunan ni Ginoong Nakahara. Kinabukasan, nagdesisyon si Isuko na huminto sa kanyang pag-aaral sa mataas na paaralan, talagang may talento si Isuko sa negosyo. Bagaman hindi malaki ang kanilang tindahan, alam ni Isuko kung paano pasayahin ang mga customer. Alam niya kung ano ang tunay na pangangailangan ng mga kliyente, dahil karamihan sa mga pumupunta sa kainan ay mga taong nagmamadaling opisyal. Kaya ang mga sangkap na inihahanda nila para sa mga customer ay tama lang ang sukat at temperatura. Higit pa rito, araw-araw nilang sinusubukan baguhin ang panlasa, para hindi maging nakakasawa o paulit-ulit ang lasa. Ito ang estratehiya sa negosyo ng Isuko sa ilalim ng marketing na maliit ang kita pero maraming nabebenta. Ang negosyo ng maliit na karinderya ay naging matagumpay. Kahit na ang negosyo ng tindahan ay masagana, pero makalipas ang kalahating taon, may nakatutok na sa tindahan na ito. Ang huling tindahan ay napilitan ng isara, ngunit sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang ikalawang tindahan ay agad na nagbukas, isang nightclub sa Shimbashi, Isuko. Sa pagkakataong ito, nakatuon pa rin sa mga opisyal na nagtatrabaho. Layunin nitong para sa mga taong abala, maaaring pagkatapos ng mahabang oras ng trabaho, makapag-relax ng tuluyan, lalo na ang naghahanap ng mga walang karanasan na maging mga barker. Bukod pa rito, ang nightclub ay hindi matatagpuan sa masikip na lugar. Ngunit ang katahimikan na malayo sa mataong lugar ay nagiging dahilan upang pumili ang mga customer. Nararamdaman ang kakaibang kabataan sa loob lang ng isang taon. Isuko ay nabayaran na ang lahat ng kanyang puhunan. 5 taon pagkatapos, nakatipid pa siya ng higit sa 3 milyong yen. Dapat mong malaman na ang buwan ng sahod ng mga opisyal sa Japan noon ay hindi pa umaabot sa 20,000 yen, at si Isuko ay 20 taong gulang pa lang noon. At habang nasa ayos ang negosyo niya, bigla na lang nagpasya si Isuko na pumasok sa universidad at makinig sa mga klase. Kahit hindi pa siya nakatapos ng high school, hindi niya maintindihan ang unang pagkakataon. Gumagamit ng mga kurso ngunit hindi siya nawawalan ng pag-asa, sa halip ay mas nagsikap pa kaysa sa karaniwang estudyante upang mag-aral. Habang natututo, si Isuko ay nakaramdam ng kasiyahan na hindi pa niya naranasan. Palaging sabik na matuto at talagang nararamdaman ang kanyang pag-unlad araw-araw. Sa kanyang kaibuturan, dala niya ang kasakiman at unti-unting napapagod sa grupo ng mga kliyente sa Shimbashi. Determinado siyang umakyat sa pinakamalaking entablado upang ipakita ang kanyang kakayahan. At ang pinakamalaking entablado na ito ay ang pinakamasiglang puok ng kalakalan. Sa Tokyo, dumating ang taon ng 1962 at si Isuko ay 23 taong gulang na. Bagamat sa masiglang lugar, mas malaki ang kompetisyon. Mas mahirap ang hamon ngunit ang kanyang layunin ay sa loob ng 2 taon. Malapit na doon ay gaganapin ang Olympics, at sa panahong iyon, mas marami ang mga tao na dadaan kaysa ngayon. Dapat sabihin na ang batang babae na ito ay may pananaw na lampas sa kanyang panahon. Ngunit ang katotohanan ay napakatigas, upang magbukas ng isang nightclub sa Gold Area na mas malaki kaysa dati. Hindi lamang siya kailangang mamuhunan ng lahat ng kanyang ipon, kundi kailangan din niyang mangutang kay Ginoong Nakahara ng 5 million yen noong 1962, ang halaga ng 5 million yen ay lampas sa imahinasyon. At agad na napagtanto ni Ginoong Nakahara na ang pamumuhunang ito ay ganap na ibasa. Sukatan kumpara sa dati, hindi siya nakaiwas sa pagdududa. Mangyaring bigyan ako ng pagkakataon muli, magsugal sa akin muli, nag-aalala ang nanay para sa akin. Agad siyang naghanap ng manghuhula para sa aking kapakanan. Noong gabing iyon, ikinwento ng nanay ang tungkol sa pagpunta sa manghuhula. Naisip ni Isuko na napaka-idiot ng kanyang ina, iniisip na ang panghuhula ay mga kalokohan. Ngunit sa katotohanan, bilang taong nagdesisyon sa pamumuhunan na ito, hindi rin siya sigurado, ngunit sa buong paghahanda ni Isuko, ang bagong tindahan sa pamilihan ay sa wakas ay nagbukas na. Ang sukat ay talagang mas malaki kaysa dati, lalo na dahil sa tulong ng kapatid na si Teiko. Pagkatapos ng pagbubukas, abala si Isuko sa pag-aasikaso ng mga kaalaman na nakuha mula sa universidad. Nasa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon sa kanyang bar. May mga kilalang tao mula sa politika at negosyo na bumibisita pa. Ang dekada 60 ay panahon din ng pag-angat ng ekonomiya ng Japan kaya, si Isuko ay nakabayad ng utang kay Ginoong Nakahara sa loob lamang ng 1 taon.
At bilang may-ari ng nightclub, si Isuko ay abala araw-araw sa kanyang bar. Minsan ay kailangan pang siya mismo ang makipag-ugnayan sa mga bisita, isang beses nang may bisitang sikat. Sa larangan ng negosyo, nakatagpo siya ng isang bagong tao mula sa isang kumpanyang pinansyal na Mita. Napakamagalang ni Mita, mula pa lang sa unang tingin ay nahulog na siya. Nais ni Azuko na anyayahan siyang mag-date ng pribado pagkatapos magsara ang nightclub. Simula noon, palagi nang nagdadala si Mita ng bulaklak sa bar. Nais makipag-date ng pribado kay Azuko, ngunit palagi siyang tinatanggihan ng maingat. Ngunit hindi nagsasawa si Mita, 3 beses sa isang linggo ang average. Ngunit hindi pa rin nagtagumpay hanggang sa isang araw na kailangang mag-host ng isang senador sa kongreso ang nightclub. Si Azuko ay seryoso at maingat, buong puso niyang inihahanda ang pagtanggap. Ngayon ay nagdala si Mita ng bulaklak sa tindahan, akala niya ay tatanggihan na naman siya ni Isuko tulad ng dati. Hindi niya inaasahan na kilala ng mambabatas ang Mita. Ayon sa ipinakilala ng mambabatas, ang ama ni Mita ay isang tapat na taga-suporta niya. Bilang isang malaking may-ari ng lupa sa lalawigan ng Shizuoka, upang suportahan siya, espesyal na ibinenta ang 3 bundok bilang lupa. Maaari nating sabihin na ang pamilya ni Mita ay hindi labis na mayaman. At lahat ng ito, hindi kailanman sinabing aktibo ni Mita kay Isuko. At sa parehong gabi, sa wakas ay nakuha ni Mita ang kanyang nais. Naging matagumpay ang pagkikita kay Isuko nang tanungin ni Mita kung ito ba ay dahil sa alamang tungkol sa pamilya. Dapat ay pumayag siyang makipag-date, ngunit tinanggihan ni Isuko, na sinabing ayaw lang niyang biguin ang kanyang sigasig. Noong araw na iyon, tinanong pa ni Isuko ang tungkol sa mga pangarap ni Mita. Tapat na sinabi ni Mita na ayaw niyang maging malaking may-ari ng lupa tulad ng kanyang ama, kundi nais niyang gayahin ang modelo ng Las Vegas sa Amerika sa malaking lupaing tabi ng dagat ng kanyang pamilya, na magtayo ng isang hotel na may kasamang restoran at kasino. Kahit na ang ideya ni Mita ay nasa papel pa lamang, ngunit para sa si Isuko ay may napakalaking alindog, kahit na siya ay itinuturing na mayaman. Ngunit kung ikukumpara sa isang malaking angkan tulad ng Mita, siya ay walang halaga. At isang gabi pagkatapos noon, hindi nagdala ng payong si Mita. Umulan siya papunta sa nightclub at sinabi kay Isuko na pumanaw na ang kanyang ama. Kailangan niyang umuwi upang ipagpatuloy ang negosyo at kailangan nang umalis dito. Maaaring hindi na sila magkikita muli at ang pagbisitang ito ay para sa pamamaalam. Pagkatapos sabihin iyon, tumakbo si Mita palabas sa ulan. Si Isuko, na nag-aalala, ay kumuha ng payong at sinundan siya. Sa puntong ito, hindi na kayang pigilin ni Mita ang kanyang pagnanasa sa puso. Diretsyong naghayag ng pag-ibig kay Isuko. Oo, si Isuko ay isang taong laging nagnanais na umangat. Matapos malaman na si Mita ay nagmula sa isang kilalang pamilya, wala siyang dahilan para tumanggi, kaya't ang dalawa ay nagpakasal sa ilalim ng pangalan ng pag-ibig. Gayunpaman, nalimutan ni Isuko na ang kasal ay hindi lamang tungkol sa dalawang tao, lalo na sa isang malaking angkan tulad ng kay Mita. Noong gabi ng pag-aasawa ni Azuko sa mayamang pamilya, pagkatapos ng kanilang honeymoon, nag-alok si Azuko na hahatiin ang pasanin ng karera kasama ang kanyang asawa. Mula rito, makikita na si Azuko na nagpakasal kay Mita ay hindi lamang nagnanais na maging isang may bahay. Kaya't nagtanong siya sa kanyang asawa tungkol sa plano bukas. Sinabi ni Mita na pupunta siya sa bangko at mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa mga dokumento. Sinabi ni Azuko na gusto niyang sumama upang makipag-usap. Masaya namang pumayag si Mita, akala niya magiging maayos ang kanilang pagpunta. Hindi niya inasahan na mahuhuli si Azuko. Nang magising siya, umalis na ang asawa niya. Nag-isa siyang nag-almusal at nang makausap ang kanyang biyenan, nalaman niyang umalis na si Mita para magtrabaho. Muling binanggit ni Azuko ang kanyang balak na tulungan ng asawa sa trabaho. Ngunit sinabi ng kanyang biyenan na dahil siya ay nasa bahay ng asawa, dapat lamang siyang mag-focus sa pag-aalaga. Alagaan ng pamilya hanggang sa umuwi ang asawa si Isuko. Muli niyang binanggit ang tungkol sa pagnanais na tumulong sa pamamahala ng karera. At binanggit ang panahon na nagbukas siya ng nightclub sa Tokyo, nakilala ba niya ilang sikat na tao sa larangan ng politika at negosyo. Tiyak na makakatulong sa karera ng asawa kahit na magsalita si Isuko ng tapat, ngunit hindi sang-ayon si Mita sa kanyang opinyon. Lumalabas na si Mita ay nag-iisang anak at mula pagkabata ay laging naiinggit sa mga pamilyang may mga kapatid, kaya umaasa siyang hindi magiging nag-iisa ang kanyang mga anak tulad niya. Ngunit noong si Mita ay nag-propose bago ikasal, malinaw niyang sinabi na dadalhin niya si Azuko sa probinsya upang sabay nilang paunlarin ang kanilang bagong karera, na nagbigay kay Azuko ng malaking pag-asa. Ngunit pagkatapos nilang magpakasal, umaasa siyang si Azuko ay magiging tulad ng mga karaniwang babae, alagaan ng asawa at mga anak, na malinaw na hindi ang buhay na inaasahan ni Azuko. Pagkatapos nito, si Azuko ay sobrang nababato kaya humingi siya ng trabaho sa kanyang biyenan. Hindi inaasahan na direktang itinuro siya ng biyenan na maglinis ng manok sa kanilang bahay nang walang reklamo.
Minsan ay naaalala pa niya ang buhay sa nightclub noon. Hindi ko mapigilan na gustong tumawag sa kapatid na lalaki pero kahit ang pagtawag ay kailangang tingnan ang mukha ng aking biyenan. Si Isuko sa pagkakataong ito ay talagang hindi makita ang kanyang pag-iral. Sa pamilyang ito hanggang sa isang araw, namatay ang tiyuhin ni Mita ayon sa karaniwan. Bilang isang batang asawa ng angkan ng Mita, dapat sana ay dumalo si Isuko sa burol ngunit, ang hindi inaasahan ay tahasang tumanggi ang kanyang biyenan. Makikita na sa wakas ay hindi pa rin siya itinuturing na tunay na bahagi ng pamilya ng Mita. Mas nakakahiya pa nang pumasok si Isuko sa kusina, bigla niyang narinig ang mga katulong na nag-uusap tungkol sa kanya. Doon lang nalaman ni Isuko na hindi siya tinatanggap ng angkan ng Mita. Dahil dati nang may karanasan si Izuko sa pag-uper-ate ng nightclub. Kaya't itinuturing siya ng buong pamilya bilang isang babae ng kalye. At palaging tinitingnan ng kanyang biyenan si Izuko bilang isang kasangkapan para manganak. At ang pag-aasawa ni Izuko kay Mita ay dahil sa unang tingin ay nahulog na siya sa kanya. Sa ilalim ng pagkabighani ng kabataan, siya ay naghirap na humingi ng pahintulot mula sa kanyang ina upang payagan si Isuko. Hindi na makatiis sa galit, tinanggal na lahat ng mga katulong. Noong gabing iyon, umuwi si Mita at ang kanyang biyenan at nakita nilang madilim ang bahay. Wala nang tao, umalis na si Isuko at sumakay na sa tren. Walang nakakaalam na bago umalis, ginamit ni Isuko ang mga manok sa kanilang kulungan. Upang magluto ng isang masaganang handaan, sinasabi ng biyenan sa kanya na linisin ang kulungan ng manok, talagang ang ibig sabihin ay para siyang manok, na isang kasangkapan lamang para sa pagpaparami at si Isuko ay gumamit ng paraang ito upang lubos na maghayganti sa paghamak ng pamilya. Mita sinabi sa kanila na hindi sila nakipagpalitan mula nang ipasa ang kasal kay Mita hanggang matapos ang kasal na ito. Sa kabuuan ay 1 linggo lang, ito ang ugali ni Isuko. Kapag nararamdaman niyang hindi maganda ang sitwasyon, agad siyang umaalis. Hinding-hindi niya papayag ang mag-antala o mag-alala sa sarili. Lalo na hindi siya magpapadala sa kasal na ito at magpapatuloy na magsikap sa negosyo. Pagkatapos bumalik si Isuko sa Tokyo, hindi siya nawasak dahil sa kabiguan ng kasal. Sa halip, iniisip pa niya ang pagkakataon na makuha ang pagkakataon sa Olympics. Nagpapalawak ang Tokyo sa susunod na taon sa lugar ng kalakalan. Nagbukas ng ilang mga nightclub kahit na palaging nag-aalala ang kanyang ina na siya ay nag-invest ng 7 na beses. Gusto pa niyang maghanap ng manghuhula ngunit sa tingin ni Izuko masyadong konserbatibo ang kanyang ina. Masyadong nakadikit sa maliit na hotpot restaurant ng pamilya. Ang kanyang mga pananaw ay luma na kumpara sa realidad ngunit ang mga sinabi ng manghuhula noon tila unti-unting nagiging totoo sa kapalaran ni Izuko. Noong panahong iyon, dahil sa pagnanasa sa kayamanan, pinakasalan niya si Mita. Sa huli, nagwawasak ang kanilang kasal ngunit mabuti na lang na ang kanyang nightclub ay patuloy na umaandar. Naging sandigan siya para makapagsimula ulit si Isuko, pero hindi pa rin siya mapakali kaya pumunta siya sa manghuhula para magpa-check. Sabi ng manghuhula sa kanya na lalong lalaki ang negosyo ni Isuko. Pero pinaalala rin niya na huwag kalimutan ang mga sinabi niya noon. Totoo ngang lumalago ang negosyo ni Isuko ayon sa sabi ng manghuhula, bilang isang matalinong negosyante. Lalong lumalaki ang reputasyon ni Isuko, hindi lang sa mga mahahalagang tao sa politika at negosyo, kundi pati na rin sa mga nakikisalamuha sa ilalim ng lipunan sa Japan. Ngayon, ang dalawang grupo ng Shinsei ay dinala ni Yamaki kasama ang kanyang mga tauhan sa tindahan ni Isuko. Bawat buwan ay humihingi ng 200,000 na bayad para sa proteksyon, 10 beses na mas mataas kaysa sa karaniwan. Maliwanag na nagpunta sila para makipag-away, ayaw ni Isuko na magbayad. Sinabi niyang maghuhulat siya sa pulis, pero ang mga gangsters ay hindi nakikipag-usap ng maayos. Direktang sinira ng mga tauhan ni Zamaki ang baso sa loob ng tindahan bilang babala kay Isuko. Nagbanta pa si Zamaki kay Isuko na ang mga pulis ay nasa labas. Ang mga gangsters ay nasa dilim, talagang nagdudulot ng gulo, hindi siya makakapagpakabastos. Sa gitna ng pagtutunggali, biglang pumasok ang leader ng Shinsei na si Ryuguchi. Pinagalitan niya ang mga tauhan niya at sinabing siya ay isang regular na customer ng lugar na ito. Isuko, ganito lang ang ginawa niya, na parang kilala na niya si Ryuguchi. Pagkatapos ay mabilis na nagbukas ang 2 iba pang tindahan ni Isuko. Ang araw-araw na gawain niya ay maglakad-lakad sa 3 tindahan. Kailangan niyang alagaan ng maigi ang negosyo sa bawat tindahan. Ngunit isang araw, habang naglalakad mula sa isang tindahan papunta sa isa pa, nakatagpo siya ng isang gwapong lalaki. Pagkatapos, pumunta ang lalaking ito sa isang nightclub at naglabas ng pera. Napakaheneroso niya, ayon sa tanong ng nakababatang kapatid ni Isuko. Nalaman niya na siya ay isang direktor ng isang kumpanya ng real estate. Ang pangalan ay Sudo. Malapit na ang bagong taon, ang bar ay labis na masigla. Ngunit sa tuwing dumarating si Sudo, palaging iba ang mga babaeng pinipili niyang makausap. Kahit na may balak si Isuko na lapitan siya, palagi siyang nagpapakita ng kawalang interes kay Isuko.
Malapit na ang katapusan ng taon, isasara ang tindahan upang salubungin ang bagong taon. Si Isuko ngayong taon ay kumita ng hindi kaunti, nais niyang magpalit ng mas malaking bahay. Iniisip din ang patuloy na pagpapalawak ng kanyang negosyo. Hindi na lamang nakatuon sa negosyo ng nightclub. At sa mga sandaling ito, si Sudo na palaging nagpapakita ng kawalang interes sa kanya. Biglang pumasok sa tindahan at diretsong humingi ng 500,000 kay Azuko. Kahit na pinipigilan ng nakababatang kapatid niya at sinabing noong nakaraan, ang ginastos lang sa tindahan ay 300,000. Malaki ang posibilidad na ito ay isang mataas na antas na panlilinlang pero hindi pinapansin ni Azuko, walang pag-aalinlangan, na nagpapahiram ng pera. At sinabing ito ay isang kapalaran sa pagitan niya at ni Sudo. Nang lumabas si Sudo, puno ng pag-asa si Azuko at nagsalita sa kanya. Palagi niyang gustong makipag-usap sa kanya pero palagi siyang nagpapakita ng pagwawalang bahala. Ngayon lang nagsabi si Sudo ng totoo, kahit na totoo o peke ang mga salitang ito. Si Isuko ay labis na natuwa matapos marinig ang lahat, sa tamang oras na nagsimula nang bumagsak ang nyebe sa langit. Sa ganitong romantikong atmosfera, si Isuko ay nagkaroon ng kaunting ilusyon tungkol kay Sudo. Bagamat naisip niya na maaaring siya ay maloko, ngunit naramdaman niyang kahit na maloko ay handa siyang tanggapin. Sa katunayan, si Isuko ay isang karaniwang babae lamang, na kapag nakatagpo ng lalaking hinahangaan, paano siya hindi kikilos. Matapos hiramin ni Sudo ang 500,000 kay Isuko, hindi siya tumakas tulad ng ikinabahala ng lahat. At hindi nagtagal ay pumunta siya sa nightclub at hindi lamang ibinayad ang buong 500,000 na prinsipal. At nagbigay pa ng 50,000 bilang pasasalamat dahil si Isuko ay tumulong sa akin, iniisip kong makakatulong din ako sa kanya. At sinabi ni Isuko na gusto niyang lumipat ng bahay, agad kong sinabi na may isang bahay akong bagay na bagay para sa kanya. At dinala ko si Isuko para tingnan ang bahay ng personal at ang bahay na ito ay pag-aari ng isang diplomat ng Amerika na dati nang bumili sa Japan, at ngayon ay ibinibenta na dahil ang diplomat ay malapit nang umuwi. Matapos makita ang bahay, siya ay labis na nasiyahan. Akala ko ang susunod na hakbang ay magiging maayos na proseso ng pagbili ng bahay. Hindi ko inasahan na sa oras na dumating si Isuko sa kumpanya ni Sudo, na handang kumatok upang hanapin siya para sa mga dokumento ng pagbili ng bahay. Narinig niya ang boses ni Sudo na nagagalit at nagtatalo sa loob ng silid. Pagkatapos pumasok sa opisina, sinabi ni Sudo ng tuwid ang tungkol sa trabaho, na ang kanilang negosyo sa real estate ay talagang ilegal. Upang makumpleto ang transaksyon, sila ay nandaraya at kahit nagbabanta sa iba, at mang-aagaw ng lupa mula sa iba, nais ni Sudo na makita ni Azuko ang kanyang tunay na pagkatao. Nararamdaman niyang maaaring hindi na pagtitiwalaan ni Azuko ang kanyang sarili. Isang taong nagtatrabaho sa real estate ay dapat magmungkahi na ipakilala siya sa isang ahente na propesyonal at mapagkakatiwalaan. Kahit na si Sudo ay nagnenegosyo ng ilegal, si Azuko ay natuwa sa kanyang katapatan. Ayon sa kanya, kumpara sa ilegal na negosyo, ang isang lalaki na handang magsabi ng totoo sa sarili ay mas mahalaga. Sa pagkakataong ito, siya ay tumingin kay Sudo na may paghanga. Patuloy na nagsasalita si Sudo tungkol sa dahilan ng kanyang ilegal na negosyo. Siya ay isang ulila na lumaki sa panahon ng digmaan. Noong mga panahong iyon, kailangan niyang pumasok sa landas na ito upang mabuhay. Pagkatapos marinig ang mga salitang ito, biglang naramdaman ni Isuko na sila ni Sudo ay may pagkakapareho. Dahil pareho silang nakaranas ng panahon ng digmaan at kaguluhan. Mula pagkabata ay naranasan na ang lahat ng hirap dahil sa katapatan ni Sudo. Biglang nagkaroon ng ideya si Azuko na makipag-date sa kanya. Silang dalawa ay nagtungo sa dalampasigan at sabay na naaalala ang mga paghihirap ng kanilang kabataan. Nagtatalakay tungkol sa mga pangarap pagkatapos lumaki. Sabi ni Sudo, noong bata siya ay madalas siyang hindi makatulog dahil sa gutom. Ang pangarap niya noon ay magkaroon ng isang nightclub kung saan siya ay makakapagpahinga. Umupo sa ilalim ng entablado at manood ng mga babae na sumasayaw, habang si Azuko naman ay nagsabi na ang pangarap niya noong bata pa siya ay maging isang aktres. Sa ganitong paraan, maaari kang magsuot ng magagandang damit kasama ang mga gwapong artista na sumasayaw sa pelikula. Pagkatapos marinig iyon, unti-unting inabot ni Sudo ang kamay niya at niyaya si Azuko na sumayaw. Nagsasayaw sila sa tabing dagat sa isang romantikong atmosfera, habang lumalapit ang kanilang mga mukha sa isa't isa sa mga sandaling ito. Biglang naglakas loob si Sudo na magpahayag ng kanyang damdamin kay Azuko. Sinabing gagamitin niya ang oras na ito upang tapusin ang mga ilegal na gawain niya. Ang mga salitang ito ay nagpasaya kay Azuko, at naramdaman niya na ito ang pinakamainit na salita na narinig niya sa buong buhay niya. Para kay Azuko, ang 1964 ay isang taon na pinakamahalaga sa buong buhay niya ngayong taon. Matagumpay ang karera niya at lumipat sa bagong bahay na ipinakilala ni Sudo. Sa pagkikita nila ni Sudo, masasabi mong parehong masaya ang kanyang karera at pag-ibig.
Pagkatapos, ginanap ang paligsahan ayon sa plano. Lalong umuunlad ang negosyo ni Isuko, nakapag-ipon siya ng maraming pera. Lalong naging malapit ang relasyon nila ni Sudo, madalas silang mag-date. Isang araw, dinala ni Sudo si Isuko sa isang walang laman na bahay. Sabi niya sa kanya, dito niya buksan ang isang nightclub. Ito ang matagal na niyang pangarap, sabi ni Sudo na kulang pa siya sa paraan ng pagtanggap. At ito ang espesyalidad ni Isuko kaya umaasa akong makakasama ko si Isuko sa proyekto. At upang buksan ang nightclub na ito, kailangan ng 200 million yen. Sa ngayon, nakalikom na siya ng 100 milyon at ang natitirang halaga ay hahanapan ng paraan. Matapos iwanan ang mga nakaraang negosyo, dito ay magiging lugar kung saan sabay nilang isa sa katuparan ng kanilang mga pangarap. Akala nila ito ang simula ng kanilang pagsasama, sa isang pangarap na hindi inaasahan sa ilalim ng pang-akit ng pag-ibig, ang katwiran ni Isuko ay unti-unting nawawala at agad na nagsabing tutulong siya. Sudo ay nag-ipon ng sapat na 100 million yen para sa nightclub na kanilang pinagsamahan. Ito ay isang karera na dala ang pangarap ng dalawang tao. Hindi pinapayagang makialam ng iba. Alam ni Sudo na si Isuko ay may isang mamumuhunan na nagngangalang Nakahara. Kahit na si Ginoong Nakahara ay namuhunan sa maraming proyekto, ayaw din niyang makialam siya sa totoo lang. Si Isuko ay unang humingi ng tulong kay Ginoong Nakahara upang imbestigahan si Sudo. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pakikisalamuha kay Sudo, unti-unting naramdaman ni Isuko na si Sudo ay isang taos-pusong tao pagkatapos ay siya. Nakuha ni Nakahara ang negatibong impormasyon tungkol kay Sudo at nais niyang ipaalam kay Azuko na labis siyang tumutol at hindi pinapayagan ni Sudo si Ginoong Nakahara na makialam. Dahil si Ginoong Nakahara ay isang tao mula sa labas na mas magiging mahinahon kahit na may kaunting pagdududa si Azuko, ngunit nagtagumpay pa rin siyang makakuha ng 100 million yen. Sa pamamagitan ng pag-mortgage ng ari-arian upang mamuhunan sa proyekto ng nightclub. Sa panahong iyon, si Azuko mismo ang nakilahok sa pag-aayos ng nightclub. Gayon din sa disenyo at dekorasyon, at ang tiyak na konstruksyon ay ipinasa kay Sudo. Lahat ng bagay ay naging maayos at ang nightclub ay nagbukas sa tamang oras. Mas malaki ito kumpara sa 3 tindahan ng Azuko. Sa araw ng pagbubukas, sina Isuko at Sudo ay umakyat sa entablado para magbigay ng talumpati. Hindi niya napansin na may kakaibang tingin si Sudo sa kanya. Sa totoo lang, may masamang balak na si Sudo noon. Kahit na maraming tao ang dumagsa sa nightclub pagkatapos ng pagbubukas, si Ginoong Nakahara. Kapag umiinom sa tindahan ng ina ni Isuko ay patuloy na nag-aalala tungkol kay Isuko. Nang marinig ito, biglang naisip ng ina ni Isuko ang sinabi ng manghuhula. Sa parehong oras, nagkaroon siya ng atake sa puso nang bumalik si Isuko sa nightclub. Natuklasan na maraming tao ang nagtipon sa pintuan. Lumapit at nagtanong, saka lang nalaman na si Sudo ay nagdekorasyon ng nightclub. Ibinibigay lamang sa mga manggagawa ang mga pekeng dokumento, at ang mga taong ito ay nandito para mangutang. Samantalang si Sudo ay matagal nang nawala at ang kapatid na lalaki ni Isuko, matapos suriin ang bank account, ay natuklasan na ang pera sa loob ay na-withdraw na lahat ni Sudo. Sa puntong ito si Isuko ay napagtanto na mula simula hanggang wakas ay isang bitag na itinakda ni Sudo. Siya ay unti-unting nahulog sa bitag niya. Sayang, ngayon lang na-realize na huli na ang lahat. Isuko, sa kalooban ay may bahagyang pag-asa pa rin tungkol kay Sudo. Pag-asa na lahat ay pawang ilusyon lamang. Personal na tumakbo si Isuko sa kumpanya ni Sudo. Ngunit nadiskubre niyang walang tao roon, sa mga dokumento sa opisina. Nakakita siya ng isang folder sa labas na nakasulat na mula sa isang private investigator na ipinadala kay Sudo. Noong nag-hire si Sudo ng isang private investigator para sa kanyang sariling investigasyon. Alam niya ang lahat na parang sa palad. Naalala ni Isuko mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan ng bawat sandali, mga alaala kasama si Sudo. Sa huli, tuluyang na-realize na niloko siya ni Sudo. Napasubsob siya sa lupa at umiiyak ng malakas. Pagkatapos nyun, Isuko ay kailangang magbenta ng bahay at 3 tindahan, sunod-sunod na nagsara. Para makaiwas sa mga utang, nagawang tumakas sa lobby ng nightclub, umiiyak mag-isa. Hanggang sa dumating ang nakababatang kapatid na nagbalita na pumanaw na ang ina. Ngayon lang nakarating si Isuko sa ospital at nakita ang ina sa kama. Naintindihan niya na dahil sa pag-aasikaso ng mga utang, hindi niya nagawang makita ang ina sa huli. Sabi ng nakababatang kapatid ni Isuko na namatay ang ina dahil sa stroke na dulot ng sakit sa puso. At ang dahilan kung bakit nagkasakit ang ina ay dahil bago pumanaw, pumunta pa siya sa manghuhula. Dahil sobra ang utang ng mga tao sa kanya, pinaalalahanan si Isuko ng kanyang kapatid na babae. Huwag magpakita sa burol ng ina upang maiwasan ang mga nagpapautang na magdulot ng gulo. Si Azuko, na walang magawa, ay umalis sa silid ng ospital at nakatagpo kay Ginoong Nakahara. Gusto niyang batiin si Ginoong Nakahara ngunit hindi siya pinansin nito.
Saka naisip niya na dati nang pinayuhan siya ni Ginoong Nakahara. Ngunit siya ay bulag sa pag-ibig at tuluyang pinabayaan ang mga payong iyon. Ngayon na siya ay nasa ganitong sitwasyon, wala siyang ibang masisisi kundi ang kanyang sarili. Sa oras na si Azuko ay nawawalan ng pag-asa, lumitaw ang kapatid na si Ryuguchi. Sinabi niya na handa siyang ayusin ang gulo para kay Azuko. Malutas ang lahat ng krisis sa utang, subalit, nagkaroon siya ng isang kahilingan na mahirap. Ngunit ang pinakamahirap na paniwalaan ay lahat ng ito mula simula hanggang katapusan ay isang plano ni Ryuguchi, kabilang na ang paglitaw ng karakter. Si Sudo ay inayos din ni Ryuguchi. Ang layunin ay samantalahin ang kahinaan ni Isuko upang masira siya, upang mapilitan siyang yumuko sa kanyang paanan. Maging laruan siya nito. Si Ryuguchi ay isang boss ng sindikato, napakadelikado at marumi ang mga paraan. Nais niyang tuluyang mapunta si Isuko sa impyerno na kanyang inihanda. Para kay Ryuguchi, ang pagkakaroon kay Azuko ay isang tama sa 2 ibon. Samantala, si Sudo matapos makumpleto ang misyon, naglaho sa madilim na gabi, iniwan. Si Azuko ay nalulunod sa madilim na putik ng impyerno, nakikipaglaban sa sakit. Bumalik ang oras sa kasalukuyan, ang pag-ibig ay buong puso niyang ibinigay noong taon na iyon. Ngunit pinalitan ito ng pang-aabuso at panlilinlang. Sa huli, iniwan nito kay Azuko ang isang peklat na hindi malilimutan. Ihahandog niya ang karanasang ito sa publiko, sa mga pagtuturo tungkol sa panghuhula upang magbigay ng inspirasyon sa iba. Noon ay nahulog siya sa ilalim ng bangin ngunit ang sariling pag-aaral ng astrolohiya ay nakatulong sa kanya na umakyat mula sa kailaliman. Kaya't naniniwala siya ng buong puso na ang mga salitang ito ay nagbigay inspirasyon sa napakaraming tagapakinig tuwing may lecture siya. Si Isuko ay tumatanggap ng bayad sa pinto ng mura pagkatapos ng bawat lecture. Mayroon ding serbisyo ng personal na konsultasyon na mas mahal. Karaniwan, pagkatapos ng isang lecture, maraming tagapakinig ang nai-inlove sa kanyang mga salita. Sila ay nagbabayad ng mataas para lang makuha ang kanyang payo ngayon. Isang matandang babae na may mga sugat ay nakaupo sa isang silid ng konsultasyon niya. Naamoy ni Isuko na ang matandang babae ay may isang anak na lalaki na walang silbi. Ang matandang babae ay nagsabi na ang kanyang hula ay talagang kahanga-hanga. Ang kanyang anak na lalaki ay talagang walang kakayahan at madalas siyang inaabuso. Nagtrabaho siya ng mabuti sa buong buhay niya ngunit sa wakas ay hindi niya natanggap ang inaasam na gantimpala. Kung nais mong mag-alay sa mga ninuno, kailangan mong bumili ng uri ng libingan na mataas ang kalidad na inirerekomenda ni Isuko. Si Mina ay nasa labas ng silid ng konsultasyon at nakita ang lahat. Naalala niya ang bulong-bulungan na si Isuko ay makikipagkasundo ng komisyon sa nagbebenta ng libingan. Upang ipakilala ang libingan sa mga deboto, may mga tao ring nag-akusa sa kanya na umaasa sa mga kakaibang bagay. Upang mandaya, hindi sigurado si Mina kung totoo ang mga akusasyong ito. Ngunit napanood niya mismo ang pagtatapos ng talumpati. Ang mga empleyado ay nagbibilang ng pera hanggang sa masira na ang makina. Nakita ni Isuko ang panulat niya at tinanong siya, "Mina, ano ba ang halaga ng pera?" Hindi makasagot si Mina. Kinuha ni Isuko ang lahat ng pera sa kanyang pataka at sinindihan isa-isa. Malakas na tumawa si Isuko. Ang halaga ng pera ay nakasalalay sa kung ano ang taglay nito. Ang 20,000 yen ay pwedeng makabili ng kahit ano, Mina. Labis na nagulat, noong gabing iyon, dinala niya si Mina sa Kabukicho para maglibang at mag-order ng champagne para sa host. Sa mata ng bawat host ay may mga katulad na pagnanasa, at ganap na natutugunan ang pagnanasa na nangingibabaw sa mga lalaking ito ng Isuko. Kailangan lang ng kaunting pera para mapalibutan ng mga batang lalaki at yakapin siya, na nagmamadali sa kanya gamit ang pera upang maibsan ang sakit ng puso, na naiwan noong kabataan niya. Ang unang lalaking pinagkatiwalaan at ibinigay ang kanyang sarili ay lumingon at pinilit siyang ibenta ang kanyang katawan sa pangalawang pagkakataon, ibinuhos ang lahat ng lakas. Isinakripisyo ang lahat ng ari-arian para mahalin ang isang lalaki, na muling itinulak siya sa bangin, ginawang laruan siya ng si Ryuguchi. Kapag kasama si Ryuguchi araw-araw, hindi siya makabuhay ng maayos. Hindi lang si Ryuguchi ang adik sa shabu, kundi pinipilit din siyang makipagtalik sa loob ng kanyang sariling bar. Ang sampal na iyon ay nagwasak sa lahat ng kanyang dignidad. Siya ay paralisado, tiniis ang lahat. Hindi lang si Ryuguchi ang walang galang sa kanya. Kahit ang mga tauhan ni Ryuguchi ay nag-uutos din sa kanya. Ang salitang ito ay muling nagbigay ng pag-asa kay Isuko kaagad pagkatapos. Ngunit ang presensya ni Ryuguchi ay nagdulot ng hindi inaasahang pagkaputol sa mahina niyang pag-asa. Si Gano ay hindi nag-atubiling humarap sa presensya ni Ryuguchi. Halos nangaakit siya na makipag-usap kay Ryuguchi tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Azuko. Bilang pinuno ng isang ibang gang, ang gang na pinamumunuan ni Gano ay pangunahing kumikita mula sa sugal. Inalok niya si Ryuguchi na sumali sa kanyang kasino. Nagkunwari si Ryuguchi na pumayag at pagkatapos ay pribadong inatake si Isuko sa galit. Sinalakay niya ang gang ni Gano na nais manalo ng lahat mula kay Gano.
Ngunit naubos ang lahat ng kanyang ipon. Pati na rin ng utang kay Gano ng isang mataas na interes na utang. Upang mabayaran ang mataas na utang na ito, nagbigay si Ryuguchi ng lahat. Kabilang ang mga dokumento ng lupa ng tindahan, ibinalik ni Gano ang mga dokumento ng lupa kay Isuko. Mula noon, naging malaya si Isuko, hindi siya makapaniwala na ang kanyang kalayaan ay dumating ng madali at biglaan. Tumulong si Gano sa kanya nang walang hinihinging kapalit, pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon. Tumayo siya at umalis, parang sa isang gangster na pelikula, ang mga lalaki ay may malasakit sa pagkakaibigan at katapatan. Sa mga sandaling iyon, si Isuko ay umiibig kay Gano ng labis na hindi na maibabalik. Sa kabila ng lahat, si Sudo, ang taong niloko siya at nagdala sa kanya sa kapahamakan noon. Ang imaheng nabuo ay ang pagpipigil, pagtitiis, at pagiging tapat. Mayroon pang kaunting madilim na konteksto tungkol dito. Ngunit ang mga iyon ni Sudo ay pawang gawa-gawa lamang, ngunit ang Gano sa harapan ay totoo. Maaaring sabihin na gusto ni Isuko ang ganitong estilo, pumasok siya sa opisina ni Gano upang magpahayag ng pag-ibig. Si Gano ay tila labis na nagpipigil sa oras na ito. Siya ay isang dumadaan lamang, ngunit sa huli ay hindi niya mapigilan ang masugid na pag-amin ni Isuko. Ng pag-ibig, ang oras ay umabot sa 1973, nagsimula ang pagkawala ng Japan. Ang ekonomiya ay mabilis na bumagsak, walang mga bisita sa nightclub ni Isuko. Hindi rin mas mabuti ang kasino ni Gano. Maging sa puntong hindi na kayang suportahan ang kanyang mga tauhan. Nag-alok si Azuko na ibenta ang kanyang nightclub para maibigay ang pera kay Gano. Ayaw niyang tanggapin ang pera ni Azuko dahil natatakot siyang masangkot ito sa mundo ng krimen. Sa kabaligtaran, ang kanyang mga tauhan na hindi nakatanggap ng sapat na pera ay nagpasya na magsimulang magbenta ng shabu sa kanilang teritoryo. Ito ay nasa mundo ng krimen. Ito ay isang red line na hindi dapat lapitan. Nahuli ni Gano ang isang tao at pinahirapan ito, dito niya nalaman na ang mga tauhan ay nangloko ng isang halaga mula kay Azuko upang makabili ng heroin. Ang pangyayaring ito ang nag-udyok sa kanya na tuluyang iwasan si Isuko. Para sa kapakanan ni Isuko, kailangan nilang maghiwalay. Si Isuko ay labis na nagulat sa kanyang unang pagbisita sa tarot card reading para tingnan ang kanyang kapalaran. Gusto niyang malaman kung sila ni Gano ay magkatugma. Ang resulta ay nagbigay sa kanya ng sorpresa. Ang kapalaran nila ni Gano ay talagang magkatugma. Mula sa sandaling ito, ang kanyang kapalaran ay magiging mas mabuti. Binalaan siya ng manghuhula na maaari siyang subukan ng isang bagong landas. Nakita ni Isuko ang bagong bukas na disco sa tabi ng kalsada at nagkaroon ng isang ideya. Ginawa mong club na isang mas makatotohanang lugar. Ang disco club na sumisikat sa pagbabagong ito ay talagang nakahatak ng maraming bisita. Kumita siya ng malaking pera at kahit si Gano ay nagpa siya ng bumalik sa kanya. Sa mga sandaling iyon, isang mamamatay tao ang lumitaw at nagpapaputok sa kanya. Si Gano, sa kanyang likas na reaksyon, ay nagtakip sa harap ni Isuko at tinamaan ng 4 na bala. Ngunit marahil ang kanilang swerte ay talagang bumuti. Sa kabila ng ganitong malubhang sugat, si Gano ay sa wakas ay nailigtas at ligtas. Ang pangyayaring ito ay ganap na nagbigay diin kay Isuko na nais na makasama si Gano. Kahit na ganun, dahil sa pagiging social black, hindi siya pwedeng magpakasal kay Isuko, kaya binigyan niya ito ng isang katayuan. Pero nagsama pa rin sila sa pagkuha ng wedding photos bago ang camera, at si Isuko ay unang ngumiti ng masaya. Noon, talaga niyang inisip na mamumuhay siya kasama si Gano hanggang sa pagtanda. Pero ang relasyon nila ay hindi nagtagal at agad na nagtapos. Pag-usapan natin ang isang mahalagang pagbabago sa kanilang relasyon. Ito ay tungkol sa isang tao na ngayon ay isang sikat na aktres noong 1977. Ang kanyang nobyo ay nanloko sa kanya, pinalagdaan siya sa iba't ibang utang. Ang mga utang na ito ay umabot sa 400 milyon pagkatapos bumunyag ang insidente. Ang kasintahan ay umalis na may pera, siya ay hinanap ng nagpapautang sa kanyang bahay at naipit sa sitwasyon. Matapos kumalat ang iskandalo, ang aktres na si Chiyo ay labis na nagdusa at nagpasya na magpakamatay, hindi inaasahan. Nang siya ay naghahanda ng tumalon sa tulay, si Azuko ay dumaan at iniligtas siya. Siya ay pinayuhan na harapin ang kasintahan na si Gano sa nagpapautang. Natakot ang nagpapautang sa pagkatao ni Gano bilang isang gangster. Hindi na naglakas loob na mangutang, si Chiyo ay nakapaglakad ng ligtas patungo sa entablado. Ngunit bago siya umakyat sa entablado, siya ay labis na natatakot. Hindi makapaniwala na maaari siyang tumayo sa entablado at kumanta muli. Azuko muli na namang pinaalalahanan siya, sa kanyang paggabay ay muling nanambalik ang tiwala niya. Matapos ang pagtatanghal, nagsama-sama si Azuko at Gano ng lahat ng mga nagpapautang upang mag-usap. Nagsumikap si Azuko mula sa iba't ibang lugar, pinagsama-sama ang lahat ng kanyang ari-arian, nakalikom ng 150 million yen. Nais niyang gamitin ang halagang ito upang bayaran ng buo si Chiyo. Ang utang na 400 million yen, syempre, ay hindi pa nababayaran ng mga nagpapautang.
Si Azuko ay ginamit ang parehong emosyon at katwiran, kahit na ang mga utang na ito ay hindi naman direktang utang ni Chiyo, ni hindi ito ginamit niya. Hindi ito utang niya, at hindi niya ginamit ang pera para sa kanyang sariling kapakanan. Isa rin siyang biktima, pero bakit ganoon na lang ang pakialam ng mga nagpapautang? Ang dahilan kung bakit sila pumayag na mangutang ng pera ay dahil sa pangalan ng boyfriend ni Chiyo. Siyempre lahat ng utang ay ibinibilang sa kanya. Si Chiyo ay natatakot at nanginginig, kaya't si Gano ay tumayo bilang masamang tao. Ipinakita niya ang kanyang pagkatao bilang isang gangster. Sa ngalan ng leader ng gangster, siya ay nagmamakaawa sa mga nagpapautang na huwag hayaang mamatay ang isang pambansang kayamanan tulad ni Chiyo. Bilang isang gangster, hindi siya nag-atubiling lumuhad sa harap ng mga nagpapautang. Dahil sa paggalang kay Gano, napilitan ng mga nagpapautang na magparaya. Kumuha ng 150 milyon para matapos ang usapan, nakita na naresolba ang isang krisis. Labis na naantig siya at binili ni Isuko ang lahat ng utang. Naging bagong nagpapautang si Isuko kay Chiyo at nagdaos sila ng press conference. Idinahayag ni Isuko sa publiko na magtatayo sila ng kumpanya sa pamamahala, na magsisilbi lamang kay Chiyo. Susubukan ni Chiyo na magtrabaho upang mabayaran ang kanyang utang. Sa harap ng kamera, umiyak si Chiyo ng walang humpay dahil sa tulong na ito. Nagsimula ang malapit na ugnayan sa pagitan nilang dalawa na parang magkapatid. Upang mabayaran ang utang, kailangan ding ibenta ang bahay ni Chiyo. Tumingin sa walang-walang bahay, puso ko'y nanghihina, Isuko na lang. Pero binuhusan niya ako ng suporta. 6 na buwan pagkatapos, naibenta na ito sa auction. Kaya talagang ang nakabangon si Chiyo, nagsumikap na magtrabaho. Nagsimula silang tumanggap ng lahat ng mga show na pwedeng tanggapin. Mula sa maliliit na entablado sa probinsya hanggang sa bilangguan. Sa buong Japan, naiwan nila ang kanilang mga yapak. Isuko, dinala niya ang kanyang nakababatang kapatid bilang katuwang at tagapamahala ni Chiyo. Abala ang trabaho, araw-araw siyang pagod na pagod. Pero basta tumingin siya sa taas, sa si Chiyo sa entablado. Nararamdaman niyang kaya pa niyang magsikap ng kaunti pa. Maging ang kanyang disco club ay sumikat dahil kay Chiyo bilang kinatawan. At si Chiyo ay lalo pang sumisikat sa prosesong ito. Tuloy-tuloy ang mga malalaking imbitasyon, nagtagumpay sila bago pa man. Na ma-auction ang kanyang apartment upang bilhin muli ang kanyang apartment. Ngunit matapos niyang mabayaran ang lahat ng utang, pinili pa rin ni Isuko na layuan si Chiyo. Sa kabila ng lahat, isa lang siyang tao sa labas ng industriya ng musika, na hindi makapagbigay kay Chiyo ng mas magandang pag-unlad, Mina. Matapos marinig ang mga ito, lalo akong nahuhumaling sa alindog ni Isuko. Hindi ko akalain na sa mga sandaling ito, tumanggap siya ng tawag mula sa kanyang kapatid na lalaki. Si Isuko, ang mga pangyayaring iyon, ang kapatid na lalaki ni Azuko ay isa rin sa mga nakaranas. Narinig niya ang bersyon ni Azuko na ikinwento kay Mina. Bigla siyang tumawa, ang katotohanan ay mas malupit pa kaysa sa inilarawan ni Azuko. Ang pag-ibig sa totoong buhay ay hindi katulad ng sa mga kwentong bayan. Kailangan lang na magkasama ang prinsesa at ang prinsipe para sila ay maging masaya magpakailanman. Nang magsimula ng bumagsak ang ekonomiya ng Japan, ang damdamin ng Isuko at Gano ay bumaba kasabay ng pag-urong ng ekonomiya, at nahulog sa ilalim ng disco na talagang nagbigay kay Azuko ng ilang mga customer nang kumita siya ng kaunting pera. Ngunit hindi nagtagal, kasabay ng higit pang pag-urong ng ekonomiya ng Japan. Wala nang interes ang mga tao, kahit ang disco. Nagsimula silang mag-away araw-araw tungkol sa pera. Sa panahong ito ay may isang ginoo na may koneksyon sa parehong mundo ng krimen at ng aliwan na humingi ng tulong. Kay Gano, sa pagkakataong ito si Chiyo ay naipit dahil sa utang. Ang ginoong ito bilang tagapangalaga ni Chiyo ay umaasa na makakatulong si Gano upang makawala si Chiyo sa pang-uusig ng mga nagpapautang. Kaya't mula sa simula, ang kwentong ito ay ganap na imbento ni Isuko. Mula sa unang tingin kay Chiyo, agad niyang napansin na ito ay isang matabang tupa. Sa madaling salita, isang pinagkukunan ng kita. Naisip niya ang paraan upang magpatira pa si Gano sa harap ng mga nagpapautang. Kahit na ayaw ni Gano, dahil talagang kulang siya sa pera. Wala siyang ibang pagpipilian kundi makipagtulungan kay Isuko at sa mga nagpapautang. Iyon din dahil sa paggalang sa katayuan ng isang gangster ni Gano. Natatakot na kung galitin siya, wala nang magandang kahihinatnan. Kailangan na lang niyang tiisin ang mga palabas na ito, na nakakaantig kay Chiyo. Buong puso siyang nagtrabaho para kay Isuko, tuloy-tuloy sa loob ng 3 taon. Nararamdaman niyang pagod siya, parehong pisikal at mental. Napagod na si Chiyo, umuwi na siya. Hindi man lang inihanda ni Isuko ang isang mainit na kanin para sa kanya. Hindi nakatiis si Chiyo at tinanong kung magkano pa ang utang niya sa puntong ito kay Isuko. Ginamit niya ang paraan na ginamit ni Ryuguchi sa kanya dati. Nabayaran na ang dating utang pero ngayon may bago na namang utang. Bawat palabas niya, ang gastos sa pagpapakita ay higit sa 4 na milyong yen.
Sa isang taon lang, sana ay nakakuha na si Isuko ng 400 million yen na kita o higit pa pagkatapos ng 3 taon. Dapat ay nabayaran na niya ang lahat ng utang niya sa pera na kinita niya. Halos nawasak ang kanyang espiritu nang bumalik siya sa bahay pagkatapos ng isang araw na puno ng trabaho. Muling sinuot ni Isuko ang mamahaling bagong suot na fur coat. Handa nang lumabas at maglibang, hindi mapigilan ang pagtatanong kay Chiyo. Nang madiskubre, agad siyang nagsuko at inamin na tuluyang bumagsak ang tiwala ni Chiyo. Magkaaway na ang dalawang tao, si Isuko lang ang tumigil sa pag-arte. Binili na ang apartment na ito, pero nakapangalan pa rin sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi lang siya pumirma ng kontrata para ibenta ang sarili. Wala na siyang matitirhan, ni isang sentimo ay wala na siya. Handa nang paalisin siya ni Isuko mula sa bahay, at ipatulog siya sa basement. 3 araw na siyang gagawin niyang alipin at kabayo para sa kanya. Nakita si Azuko na masaya at umalis, si Chiyo ay umupo sa lupa at naghintay hanggang gabi. Natanggap ni Gano ang balita ayon sa utos ni Azuko na sunduin si Chiyo at ilipat siya mula sa apartment. Ngunit si Gano, sa kanyang mabuting kalikasan, ay hindi makayang makita si Chiyo sa kasalukuyang sitwasyon. Ang salitang ito ay agad nagbigay ng isang ideya kay Chiyo. Gusto niyang maghiganti kay Azuko kaya nang bumalik si Gano sa bahay. Muli niyang nakita ang isang nakakalungkot na tanawin, si Chiyo at Gano ay muling nag-ikot sa isa't isa. Ito ang tunay na dahilan kung bakit naghiwalay sina Gano at Azuko. Ang mga lumang kwento na ito ay mula sa salaysay ng nakababatang kapatid ni Azuko. At ang mga lumang kwento sa salin ni Azuko ay dalawang ganap na magkaibang bersyon. Isa ay kwentong bayan, isa ay kwentong nakakatakot. Mina, matapos marinig ang mga ito, ay hindi mapakali. Gusto niyang malaman ang katotohanan kaya't muli siyang pumunta kay Chiyo na matanda na, nais niyang malaman. Mula sa bibig ng taong nakaranas nito ang katotohanan. Tungkol sa mga pangyayari noon, inamin ni Chiyo na totoo ang sinabi ni Azuko. Si Azuko talaga ang kanyang tagapagligtas. Ngunit totoo rin ang sinabi ng kapatid ni Azuko. Itinuturing ni Azuko si Mina bilang isang pinagkukunan ng yaman at sinasamantala siya. Tinanong ni Mina, talagang niloko ba siya ni Azuko? Si Chiyo at Gano ay nagkaroon ng relasyon, ito ay inanunsyo. Ang damdamin ni Gano at Isuko ay ganap nang natapos. Nang walang proteksyon ng mga sindikato, si Isuko ay tiyak na hindi na makapagmayabang tulad ng dati. Hindi na niya kayang pigilin si Chiyo na gawing alipin para sa kanya. Kailangan niyang hayaan si Chiyo na umalis, at ang dalawa ay nagpanatili ng kaunting dignidad sa harap ng media. Sa wakas ay hindi nag-badmouth sa isa't isa. Ang focus ng karera ni Isuko ay palaging nakasentro kay Chiyo. Ang pinagmumulan ng kita na ito ay umalis na, wala na siyang ibang magagawa, dagdag pa ang sakit ng puso ni Isuko. Bihirang magkaroon ng oras, naglakbay siya sa iba't ibang lugar upang pagalingin ang kanyang sugatang puso. Noong araw na iyon sa lobby ng hotel, nakita niya isang babae na humihila sa isang lalaki at nagdurusa. Nanghihingi ng tulong kahit hindi niya marinig ng malinaw ang sinasabi nila, pero Azuko ay naisip na marahil ay hiwalay na ang babae noong gabing iyon. Muling nagkita siya ng babae sa bar ng hotel. Uminom ang babae ng uminom, isang baso pagkatapos ng iba, nakikiramay. Sa pakiramdam na iniwan, hindi niya mapigilan at nagsabi ng isang bagay. Ngunit ngumiti ang babae, sa totoo lang, hindi siya nasaktan dahil iniwan siya ng lalaki. Yung lalaki ay may pamilya na, at siya ay nakikipaghabol sa isang masakit na lalaki. Pakiusap, huwag mong hiwalayan ang asawa mo. Kahit ano paman, ang asawa ng lalaki ay kaibigan mo rin. Ang pagtaksil mo sa asawa ng iyong matalik na kaibigan ay sobrang walang hiya, pero hindi mo man lang iniisip ang pananagutan. Sa lalaking ito, talagang ang kasal ka kay Isuko. Nang marinig ito, ang galit ay sumabog, at ang unang awa na nararamdaman para sa babae ay agad naging kamuhi. Napasabi siya ng walang planong isang salita sa kanyang matalik na kaibigan. Ang babae ay parang kometa, hindi niya inaasahan na akala niya ay isang manghuhula si Isuko. Tinatanggap ng tadhana na batay sa pagkataong ito, nagkunwari siyang nagkalkula ng kapalaran ng dalaga. Sinasabi ng bawat isa na ang pag-ibig na ito ay walang magandang wakas. Hindi magandang wakas na maaaring magdulot pa ng pagkamatay ng asawa ng lalaki. At maaari pang bumalik upang patayin siya, ang dalaga ay natatakot at nanginginig. Ang dalaga ay nabigatan sa mga salitang binitiwan niya. Ngunit nang lumabas siya mula sa hotel, nagpasya na siya. Tinanggal niya ang mamahaling singsing na ibinigay sa kanya ng lalaki. Tinatanggap ang singsing na ito, ang kanyang mga labi ay umuusli sa ngiti, may balak. Ang una niyang layunin ay tuksuhin lang ang batang ito na nagnakaw ng nobyo ng kaibigan niya. Pero ang resulta ay pasasalamat mula sa kabilang panig na hindi nagsasalita. May kasama pang regalo mula sa langit, nagsimula siyang madiskubre na nakakatuwang maging manghuhula. Hindi lang ito kapaki-pakinabang, sa pamamagitan lang ng paggalaw ng labi at pagsasalita ay kayang lokohin ang tao na magbibigay ng kanilang yaman. Mas mahalaga, ang propesyon na ito ay ganap na nakakatugon sa kanyang pagnanais na makontrol.
Pumunta siya sa isang manghuhula na unang nagbigay sa kanya ng pagsusuri. Humingi siya ng ilang aklat tungkol sa kapalaran at nagsimulang mag-aral mag-isa. Ang propesyonal na manghuhula ay partikular na nagpapaalala sa kanya na walang 15 na pagsisikap. Huwag na huwag magbasa para sa iba ng walang pahintulot, dahil ang pagbasa ng kapalaran ay magbabago sa kapalaran ng iba. Dapat maging maingat, isuko ang bibig, at sumang-ayon na lumayo sa loob ng kanyang tindahan. Nagsimula siyang magbasa para sa mga kliyente upang sanayin ang kanyang kamay. 1 taon pagkatapos ay nakipag-ugnayan siya sa kanyang relasyon sa isang publisher upang ilabas ang isang libro. Ang nilalaman ng librong ito ay may kaugnayan sa 8 karakter ng kapalaran, ngunit ang kanyang teknika ay talagang magaspang. Upang makilala sa larangan ng pagbasa ng kapalaran, nagpa siya si Isuko na gumawa ng isang malaking pagkabigla bilang unang hakbang. Kailangan mo ng isang taong may kredibilidad para maggarantiya sa iyo, kaya't sinikap mong makipag-ugnayan sa isang sikat na manghuhula. Hindi madaling makuha ang pinakamagaling sa larangang ito, direktang pinakasalan mo siya. Pero paano mo siya pinakasalan? Walang nakakaalam sa labas, tanging ang anak ng sikat na manghuhulang ito. Si Yasutake ang nakakaalam ng buong kwento. Muli kang bumisita sa anak ni Yasutake. Si Yasutake ay nagpakita ng pagmamataas, si Isuko ay dumating at agad na nagdeklara na pinag-aralan mo ng mabuti ang mga akda ni Yasutake. Kahit bago pa lang sa larangan ng medikal, may malalaking tagumpay na siyang narating. Kamakailan lang, naglathala rin siya ng isang aklat. Ito ay isang papuri, pero agad na napansin ni Yasutake ang butas. Ang aklat niya ay bagong 5 taon pa lang, kung si Isuko ay 4 na taon pa lang sa medikal. Bakit siya karapat dapat magsulat ng libro, samantalang ang iba ay humaharap sa ganitong kahihiyan? Siguradong magpapakawala siya ng hiyaw, magtatakip ng mukha, at iiyak, mukhang nahihiya at nagdurusa, nananawagan. Umaasang makakatanggap ng payo mula kay Master Yasutake. Sumang-ayon si Yasutake nang walang pag-aalinlangan, pero sa susunod na pagbisita, sinunod ni Isuko ang kanyang hilig. Dala ng isang bote ng masarap na alak na paborito ni Master Yasutake. Si Yasutake ay mahilig sa alak buong buhay niya pero unti-unting humihina ang kalusugan niya. Kahit nagkakaroon na siya ng mga senyales ng pagkalimot, ang anak niyang babae ang nag-aalaga sa araw-araw niyang gawain. Dahil sa kalusugan ni Master, hindi lang niya pinapayagang uminom si Papa ng alak. Hindi rin niya pinapayagang manigarilyo si Papa. Nakikita ni Isuko ang lahat. Samantala, habang wala ang anak ni Yasutake, sa ngalan ng may-ari ng bar, iniimbitahan niya si Papa bukas. Si Yasutake ay isang master, pero kahit papaano, lalaki pa rin siya. Hindi niya mapigilan ang tukso na pumasok ng lihim sa bar ni Isuko. Si Isuko ay tiyak na ibibigay ang kanyang buong lakas upang mag-host. Si Yasutake ay mabilis na nahulog sa pagkahumaling kay Isuko, mula pa sa simula ay lihim na. Itinatago ang kanyang anak na babae sa bar ni Isuko, at sa kalaunan ay madalas nang pumapasok sa bahay ni Isuko. Kahit na hindi siya nag-atubiling makita ang kanyang anak na babae, napagtanto ng anak na babae na si Izuko ay hindi isang mabuting tao. Sinubukan niyang pigilan ito ngunit siya ay binigyan ng babala ng kanyang ama. Ginamit ni Izuko ang dahilan na nais niyang makita ang mga mahahalagang sulat upang linlangin si Yasutake. Si Yasutake ay nagdala ng mga mahahalagang sulat na kanyang kinolekta. Sa bahay ng kanyang anak na babae, nagalit siya at nagmadaling pumasok sa bahay. Isuko ay nakipagtalo kay Ginoong Yasutake habang nanonood ng labanan. Ngunit siya ay lasing at hindi alam ang nangyayari. Hindi na kayang tiisin ng kanyang katawan ang epekto ng alak at kagandahan. Sa isang iglap siya ay nawalan ng malay, ngunit dahil sa agarang tulong. Si Ginoong Yasutake ay pansamantalang nailigtas, ngunit nananatiling walang malay. Ang kanyang anak na babae ay nagbabantay sa tabi ng kanyang kama, at may balak pang patayin si Isuko. Si Isuko ay pumasok sa ospital na may kasamang maraming mamamahayag. Ipinakita niya sa lahat ang kanilang marriage certificate na nilagdaan mismo ni Yasuta, kaya't agad na nilock ng anak na babae ang pinto ng silid. Ngunit binigyan si Izuko ng pagkakataon na magpanggap ilang buwan pagkatapos. Namatay si Yasutake sa libing, at si Izuko ay pumasok at nakisawsaw. Pagkatapos, inakusa ng pamilya ni Yasutake si Izuko sa korte. Humihiling na ideklara na walang bisa ang kasal nila ni Yasutake. Nakita ni Tet na bago pumanaw si Yasutake ay may mga sintomas na pagkalimot. Kaya't nagpa siya ang korte na ang kasal ay walang bisa sa legal na paraan. Pero naniniwala si Izuko na siya pa rin ang asawa ni Yasutake. Araw-araw siyang nagsasalita sa media, ginagamit si Yasutake bilang garantiya para sa sarili niya. Sinasabi na siya sa larangan ng Menlai Hawk ay tinanggap ang kaalaman mula kay Master Yasutake. Para sa kanya, si Master Yasutake ay ang susi sa kanyang tagumpay. Dati siyang manager ni Chiyo at Mai. Malawak na karanasan sa pakikitungo sa media. Ngayon ay nakatulong ito sa kanya na buuin ang kanyang imahe bilang isang diyosa.
Mga variety show ng telebisyon ay nagsimulang mag-imbita sa kanya na lumahok. Si Isuko ay madalas na lumalabas sa mga variety show. Batay sa kanyang matalas na pananalita, naging patunay sa ratings ng mga programa. Dahil napakalaki ng reputasyon niya, ang mga aklat tungkol sa sugal at COVID ay agad na naubos, nag-record ng bagong sales. Lumampas sa 5 milyon na kopya, kaya kumita siya ng malaking pera. Pero sa likod ng glamour na ito, puro kasinungalingan na hindi mapapatunayan, Mina. Sa investigasyon, naging malamig ang puso ko, kahit siya mismo ay pwedeng mag-imbestiga. Maraming iskandalo ni Azuko na nalaman ko, kaya pa nga ang iba. Narinig ko mula sa dating asawa niya na nagtatrabaho sa isang kilalang pahayagan. Ang kilalang pahayagan na iyon ay naghahanda ng isang malalim na ulat ng investigasyon tungkol sa Azuko sa linggong ito. Ang pahayagan ay ilalantad ang mga iskandalo sa nakaraan ng Azuko sa publiko. Ang sitwasyon ni Azuko sa ngayon ay napakadelikado. Huwag ilabas ang mga iskandalo niya. Huwag sabihin na ilalabas ang lahat. Kahit na isa o dalawang bagay lang ay sapat na para sirain siya. Dahil sa mga iskandalong ito na malapit nang lumabas, si Azuko ay nagdesisyon na kumuha ng isang manunulat para sa kanyang talambuhay. Gagamitin ang bersyon ng kwento ng kanyang buhay na na-edit, ang kanyang sarili upang labanan ang mga iskandalo na iyon, Mina. Ngayon lang niya naintindihan na mula sa simula ay ginamit siya ni Isuko, nahulog siya sa isang sitwasyong mahirap. Kung isusulat niya ang autobiography ni Isuko ayon sa bersyon na ibinigay ni Isuko kay Tahong, magiging isang bayani siya laban sa malupit na kapalaran. Siyempre, hindi na kailangang mag-alala si Mina tungkol sa benta ng libro, masaya si Isuko. Siyempre, magbabayad din siya sa kanya ng malaking halaga. Maaaring makakatulong pa siya sa kanya na makakuha ng parangal, Mina. Hindi lamang upang patunayan ang kanyang sarili sa yaman at kapangyarihan, kundi pati na rin upang mapabuti ang kanyang kasalukuyang kalagayan at ng kanyang anak na babae sa mga tagasunod na nahulog sa pang-akit ni Isuko at nagbigay ng pera. Ang ginagawa ni Mina ay walang kaibahan sa pagtulong sa kaaway, Mina. Hindi siya makapagpasya, maaari lamang siyang maghanap ng mga taong konektado kay Azuko, na nagsisikap na malaman ng higit pang aspeto tungkol kay Azuko. Siya ay nagpunta sa isang manghuhula na unang nagbasa kay Azuko. Nagdeklara si Azuko sa labas na ang manghuhulang ito ay kanyang guro, ngunit ang manghuhulang ito ay umiling. Hindi siya kailanman nagturo kay Azuko ng kahit ano. Nagpahiram lang ako kay Azuko ng ilang libro pero mga 15 na araw na. Hindi pa rin siya nagbabayad, hindi ko iniisip na tama ang ginagawa ni Azuko. Dapat maging maingat sa panghuhula dahil kahit kaunting pagkakamali, ay makakaapekto sa karma ng ibang tao. Maging sanhi ng pagmamanipula sa kapalaran ng iba, ngunit si Azuko ay lumalabag sa prinsipyo na huwag masyadong makialam sa kapalaran ng ibang tao ng mga manghuhula. Ang mas pinahahalagahan ko ay hindi ang maging isang manghuhula, kundi ang maging isang diktador na nakikialam sa kapalaran ng iba. Hawak ang kapalaran ng iba. Dati siyang napakaganda, ngayon ay malapit nang matapos. Ang mga nakababata ay tumango. Ang usapan sa pagitan ng lalaki at babae. Paano ito magiging ganun ka-simple? Nararamdaman niya. Si Gano at si Isuko ay talagang isang tadhana ng pag-ibig. Dahil pagkatapos magkasakit si Gano ng kanser sa huli niyang mga araw, bumalik siya kay Azuko. Si Azuko ay walang salungat na tinanggap si Gano. Inalagaan niya si Gano hanggang sa huli. Tulad ng isang matandang mag-asawa na umabot sa puting buhok. Sa wakas, nagbigay ng payo ang mga kasama kay Mina tungkol kay Azuko. Hindi kailanman dapat maging isang babaeng nakadepende sa mga sindikato. Sa totoo lang, matagal nang nalaman ni Azuko ang ginagawang investigasyon ni Mina tungkol sa kanya. Nagalit siya ng labis sa kanyang boss sa publishing house. Agad na pinagsabihan ng boss ang editor at humiling na tanggalin si Mina. Ang editor ay nagawang sabihan si Mina na magtiis at magkasama silang humingi ng tawad kay Azuko. Muling humiling si Azuko na makilahok si Mina sa programa. Tinatanggap ang kanyang kapalaran sa harap ng kamera, nagkunwari siyang manghuhula upang atakihin si Mina. Hitsura, edad, propesyon, mga tagumpay sa trabaho. Kinundena ni Isuko ang lahat. Sa huli ay nagkonklad na ikaw ay nabubuhay sa impyerno. Kaya't dapat mong samantalahin ang pagkakataon na dumating sa iyo upang baguhin ang iyong kapalaran, Mina. Sumagot siya. Inamin na kamakailan ay nakilala niya ang isang tao. Ang taong iyon ay mukhang maganda sa labas ngunit sa katotohanan ay hindi ganun. Ang kanyang boss sa telebisyon ay palaging pumuri sa kanya dahil sa ratings na naibigay ni Azuko. Ngunit ang mga empleyadong nagtatrabaho araw-araw kasama si Azuko ay maagang nagreklamo. Si Mina ay muling nakipagkita sa matandang babae na naakit ni Azuko upang bumili ng mahal na libingan. Kahit na bumili na ang matanda ng mamahaling libing, wala namang pag-asa ang anak niya na magbago. Sa kabaligtaran, mas lalong lumalala ang pang-aabuso niya sa kanya araw-araw. Pero naniniwala pa rin ang matanda ng buong puso sa mga sinasabi ni si Isuko, ang batang babae noon na pinayuhan ni Isuko na hiwalayan. Di nagtagal ay nagpakasal na siya, habang humaharap sa interview ni Mina.
Palagi niyang sinasabi na sobrang tumpak talaga ng pagbibigay hula ni Azuko. Salamat kay Azuko, ngayon ay masaya na siya. Para sa ilang tao, tunay ngang nailigtas ni Azuko ang kanilang buhay. Ngunit para sa ilang tao, ang Azuko ay nagiging dahilan para sa kanilang buhay. Na talagang masama ay maging mas masahol pa. Mina ay isinulat ang lahat ng tapat, ibinigay niya ang kanyang manuskrito para suriin ng Isuko. Tiningnan ni Isuko ang nobelang nakabatay sa mga karanasan ng kanyang buhay at hindi niya maiwasang maluha. Inamin niyang maganda ang pagkakasulat ng nobelang ito, ngunit hindi ito ang gusto niya. Ang gusto niya ay isang aklat na isusulat ang kanyang buhay bilang isang kwentong nakakaaliw. Isusulat siya bilang isang kathang-isip na bayani na makatarungan at walang pag-iimbot. Tanging ganitong aklat ang makakapagpabago sa sitwasyon para tulungan siyang labanan ng bagyo. Napaparating, magagalit siya kay Mina. Muli na namang sinabi ni Mina na hindi mo nakikita ang pangunahing tauhan ng aklat, na nakikipaglaban dahil sa pagnanasa, anuman ang paraan para makasurvive, mas kaakit-akit pa ba? Maaaring may mga tao na hindi sang-ayon sa mga aksyon ng pangunahing tauhan. Tulad ng pangunahing tauhan, ang buhay at matinding alindog, ay tiyak na makapagpapaantig sa mga mambabasa, ngunit biglang pinutol siya ni Isuko nang may kawalang pagkapasensya. Tinitingnan ng anino ni Mina na umaalis sa malaki at walang tao na bahay na ito. Naiiwan na lang si Azuko mag-isa, nililinis ang mga piraso ng manuskripto na natapunan sa sahig. Hinahanap ang maliit niyang aso, ngunit sa bahay na ito na walang tao. Parang ang maliit na aso ay iniwan na rin siya. Para sa kanya, ang mundo ay maagang naging impyerno, o kaya't mula pa sa simula, siya ay nabubuhay na sa impyerno. Hindi nagtagal matapos sumabog ang iskandalo, mula sa isang bituin, na pinag-uusapan ng lahat, bumaba siya sa kailaliman. Tinanggal ng lahat ng istasyon ng telebisyon ang kontrata, ngunit hindi ito nakapagpabagsak kay Isuko, patuloy siyang nagtrabaho bilang manghuhula. Ang proyektong ito ng panghuhula sa labas ng online ay maaaring kumita sa kanya ng 700 million yen bawat taon. Noong 8/11/2021, siya ay umabot sa katapusan ng kanyang buhay sa edad na 83. Mula sa isang ulilang bata sa panahon ng digmaan na sobrang gutom na kinakailangang lumunok ng uod hanggang sa maging reyna. Ang buhay ni Isuko bilang manghuhulang Jinza ay puno ng mga kasinungalingan. Mula sa simula na naloko hanggang sa matutunan ng paraan ng pagloko sa iba. Madaling lokohin ang iba, ang pinakamahirap ay lokohin ang sarili. Maaaring gamitin niya ang kapalaran para lokohin ang 10 milyon na tagasunod. Pero hindi niya magagamit ang kapalaran para lokohin ang sarili at yumuko sa tadhana. Ang katigasan ng loob na hindi kailanman tumatanggap sa kapalaran ang siyang lumikha ng isang buhay. Nakakaiba tulad ng sa kanya, ang buhay niya ay walang kaligtasan, tanging tagumpay lang. Kung pipiliin mong ikasal sa mayaman at magkaanak, mag-enjoy sa buhay bilang isang mayamang ginang, o magsumikap ka hanggang sa huli.